Nitong Pebrero lang ay nasawi dahil sa hazing ang San Beda law student na si Marvin Reglos. Makalipas ang 5 buwan lang po mga kapuso, isa na namang law student mula sa San Beda ang pumanaw dahil umano sa pagsailalim sa hazing. At kaugnay po ng isyong ito, makakapanayam natin si Kabataan Party List Representative Raymond Palatino. Good morning sa iyo, Raymond. Good morning. Okay, anong reaksyon ninyo? Kasi in a year, dalawa Kaya sa San Beda. unusual ito eh. Hindi pa nga na-actionan yung aming resolution a few months ago para magkaroon ng inquiry kung paano ba ini-implement yung anti-hazing law. In fact, nagpe-prepare pa lang yung mga committees. Meron na kagad panibagong kaso. So talaga sa tingin ko dapat wake-up call to, hindi lang sa leadership ng Congress, kundi sa lahat. Sige nga, i-enlighten mo nga kami. Itong anti-hazing law, what does it say? Bawal ang physicals, bawal ang bugbugan, bawal ang paddle, ganun ba yun? Yun nga, may mga proposals na i-amend na yung anti-hazing law kasi hindi naman siya outright na pinagbabawal, nire-regulate lang. So dito dapat informed yung school authorities na mayroong magaganap na hazing. Tapos may presence dapat ng school officials at saka yung group advisor sa initiation rights. School officials, nasa initiation rights. Okay. So para maging transparent at saka para may magagabay. Pero sinasabi ba doon na bawal ang physicals? So bawal you hit someone with a paddle? Dapat bawal yon yung physical violence. In fact, meron nga tayo anti-torture law. Nakasulat. Pero hindi criminal act ang hazing. So may proposal na outright na iban. Ang concern ko lang dyan, kasi may mga academic orgs na may initiation rights para sa mga bagong members na pwedeng i-interpret na hazing. Baka dapat ang ipagbawal talaga na hazing yung physical violence. Pero sa batas ngayon, hindi nakasaad yun. Clearly. Hindi malinaw. So, pero gayon pa man, hindi dahilan yun para wala tayong makasuhan eh. Kasi may mga provisions dito na dapat na magamit. Halimbawa, ano yung liability ng fraternity officers, ng members na present during the hazing, yung bahay o lugar na kung saan ginawa ang hazing, yung school. So, ngayon, medyo nahihirapan yung mga authorities natin kasi apparently, walang fraternity sa eskwelahan. Kasi practice ngayon sa maraming eskwelahan, hindi nire-recognize ang mga fraternities. So legally, walang accountability yung maraming institutions. So halimbawa, dito sa kaso ng San Beda, hindi nila malukit kung sinong fraternity ang gumawa nito. It's convenient for them to say na hindi yan accredited eh. Kaya wala kaming magagawa dyan. Pero alam naman ng buong community na may ganong fraternity. So I think kailangan i-rethink yung practice ng maraming eskwelahan na ang solution nila ay is to ban fraternities. Because you drive them underground. Kung sila ay registered, alam mo kung sino yung officers, alam mo kung sino yung mga members. Pwede kayong mag-insist na yung mga activities ng fraternities and sororities present ang mga school officials. Like sa UP maraming mga fraternities. At registered to, recognized to, kailangan nagsasubmit ka ng listahan ng iyong mga officers, members, at saka dapat yung mga activities mo. At saka may fraternity advisor kayo, may faculty advisor kayo. Advisor. Sa batas, liable din yung advisor. So, ngayon, kung ang shortcut mo na remedy is to ban, parang hindi yun yung solution sa tingin ko eh. Pero meron din namang namamatay sa hazing sa UP Diliman kahit na registered yung mga fraternities. Pero I think in recent years, medyo yung ganyang klaseng violence, hindi na masyadong naging malaking issue. Gayun pa man, totoo na hindi yun ang solusyon. Pero it is a good step para maging transparent. At saka, alam natin kung sino yung hahabulin natin. Kasi, so sa tingin ninyo, kapag above ground na ang mga fraternities, magkakaroon sila ng konting, kumbaga magiging deterrent ito from... At saka, alam ng eskwelahan, alam ng pulis kung sino yung kakasuhan, kung sino yung tatanungin. So, yung mismo mga frat members din, maghihinay-hinay sila kasi alam nila pwede silang makasuhan dito at pwede silang mahuli. Tama. At saka, dito kasi, ang nakapakalungkot dito, dahil dito sa nangyaring kaso, magkakaroon na naman ng negative image ang mga fraternities. Hindi rin maganda para sa kanila yon kasi yung mga iba nilang activities like mga outreach, mga charity, hindi mapag-uusapan. Ang mapag-uusapan lang yung senseless violence during initiation. But can't we ban physical violence, physical initiation altogether? Bawal talaga dapat yon. Halimbawa, meron tayong anti-torture law. Malinaw yon. Parang wala namang napaparusahan. Kaya nga yung impunity nagpapatuloy kasi walang napaparusahan, hindi nagagamit yung batas.
para hulihin, maparusahan yung mga nagkasala. So ano ang proposal ninyo ng Well, Kabataan Party List? At the minimum, yun nga, yung proposal namin, i-investigate natin, review natin yung batas. Sa totoo lang, mas maraming underreported cases sa mga communities. Hindi lang po ito hazing sa eskwelahan eh. Sa communities, may mga fraternities din. Yun, hindi reported yung mga cases ng violence doon. So we want to expand yung probe. Pangalawa, sa tingin ko dapat yung mga schools natin, on their own, magkaroon ng parang university or college assembly, magkaroon ng consensus. Na dapat na bang i-register yung fraternities? Pangalawa, ano yung mga pwede sa initiation rights? Ano yung mga dapat na bagong pamamaraan ng initiation? Na hindi kailangan na magbubugan. Yes, halimbawa, mga outreach activity, disaster preparedness, sports. Ito yung mga noble activities na dapat gawin ng mga organizations tulad ng fraternities. Okay, ano ba ang parusa kapag ikaw ay lumabag sa anti-hazing law? Life imprisonment para doon sa mga principal na accused. No? Tapos iba't ibang terms ng Life prison. imprisonment? Oo. Pero So, until now, wala pa ni isang napaparusahan dito. Hindi pa nagagamit itong anti-hazing law. No? Kahit na ito ay 1990s pa. In fact, kaya nga ito naging batas in response doon sa nangyaring hazing violence din sa ating bansa. So, sa tingin ko, panahon na para i-review ito, i-amend kung kinakailangan. Pero mukhang ang problema nasa implementation eh. Yun nga eh. So, sa tingin ko, hindi lang din to usapin ng kakulangan ng batas. Dapat talaga, sa ating mga communities, sa ating mga eskwelahan, magkaroon ng parang kaisahan. I-rethink natin yung concept ng initiation, ng brotherhood sa ating mga pamantasan. Walang lugar yun eh. Sa ating mga pamantasan, yung paggamit ng dahas. Shouldn't the school be accountable? Yun na nga. Ang nakita nilang shortcut remedy is to ban fraternities. So parang, because of that act, parang nawala na yung fraternity violence. Kasi wala na silang i-monitor na fraternities. Pero nagpatuloy pa rin yung existence ng mga fraternities. Why? For many decades, nandyan yung mga organization na yan. And then, suddenly, ibaban na lang natin sila. So, sa tingin ko, hindi yun yung... So, dapat ba may pananagutan ng mga eskwelahan dito? Dapat maging accountable sila. At the minimum, magkaroon ng investigation. Maganda yung ginawa ng San Beda, magkaroon ng inquiry. Pero more than that, dapat merong talagang punishment na may mangyari. Otherwise, magpapatuloy lang ito. Magpapatuloy lang ito. At ito yung mga reported case. What about yung mga nag-survive? Pero merong life impact, permanent impact sa katawan nila or pag-iisip nila. Okay. Maraming salamat, Raymond Palatino ng Kabataan Party List. Thank you.